patrona ng ating minamahal na lalawigan, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ito po ay isang malugod na pagdiriwang upang ipamalas ang ating matinyas na debosyon at malalim na paggalang at pagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang kadakilaan at kabanalan bilang Reyna at Patrona ay sagisag ng ating lakas, biyaya at kabutihan ng Diyos para sa mga mamamayan ng lungsod ng Cavite at ng buong lalawigan. Kasama din ang mga taong nagdedebosyon sa Kanyang banal na pangalan. Ang Kanyang makainang paggabay ay naging ilaw ng ating kasaysayan sa loob ng 356 na taon. At ngayon po ay ating tunghayan ang pagpasok ng banda. Susunod naman po ang seryales. Ating saksihan ang seryales at ang tapat at nakapagdala ng krus ni Jesus at ang mga sinag ng mga kandila na nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa kanilang liturhikong kasuotan, ang mga kabataan na ito ng ating simbahan ay sumasagisag sa diwa ng pagsamba at paglilingkod habang maingat na naglalakbay sa ruta ng prosesyon. Ang minamahal at pinararangalan na patron ng mga manggagamot, tagapag-alaga ng mga may sakit, at tagapagpatunay ng pag-asa sa panahon ng kahirapan. Si San Roque ay kilala sa kanyang malasakit at kagandahang loob sa mga nangangailangan. Ang makalangit na patron ng ang karosa ng Nuestra Señora de Estela Maris. Ang mahal na Birhen tala sa karagatan ay isang titulo para kay Birhen Maria, ina ni Jesus, na kontesto ng kanyang papel bilang tagapagtanggol at tagapagpahala ng kanyang mamahayag, manlalayag, mandaragat at mga naglalakbay sa karagatan. Ang kasaysayan nito ay may malalim na koneksyon sa Katolikong pananampalataya at Kristyanismo. Ang mahal na Birhen Maria bilang bituin ng karagatan ay itinuring na tagapamagitan ng mga nanlalayag mula sa kapamakan at sa lukuna sa karagatan. Ang kanyang imahen ay kinakatawan bilang isang ina na nagbibigay gabay at pag-iingat sa mga mandaragat habang nasa dagat. Siya ay itinuturing bilang isang liwanag
na nagdadala sa kaligtasan at pag-asa sa mga nanlalayag. Sa mga Pilipino, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval, na kilala rin bilang La Naval de Manila, ay nagtataglay ng isang iginagalang na lugar sa kasaysayan ng relihiyon ng Pilipinas. Ang kwento ng La Naval ay nagugat noong ika-17 ng siglo ng ang Pilipinas sa isang kolonya ng Espanya. Noong 1646, tinangka ng mga kalaban na noon ay nakikipagdigma sa Espanya na lusubin ang Maynila. Sa kabila ng mas maraming barko ng kalaban, ang mga Espanyol at Pilipinong puwersa ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang tagapagtanggol, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang mga mananampalataya na pinamumunuan ng ang si San Gregorio Magno. Si San Gregorio Magno ay ipinanganak at dinala sa harap ng emperador upang husgahan. Si San Sebastian ay isang inspirasyon para sa mga Kristiyano sa buong mundo na naghahanap ng tapang, pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Ang kaniyang dedikasyon sa Diyos at sa kaniyang kapwa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao mula noon sa kanyang panahon hanggang sa kasalukuyan. San Sebastian, ipanalangin mo kami. kasama po ng karosa ni San Sebastian ay ang pamunuan Si San Ezequiel Moreno ay isang paring Agustino at misyonero ng mga babuhay na minarkahan na hindi natitinag sa dedikasyon sa kanyang pananampalataya at walang sawang paglilingkod sa mga nangangailangan. Isinilang noong Abril, 1848 sa Alpacar, Granada Estate. Si Ezequiel Moreno Elias ay nagsimulang mag-aral ng medisina. Ngunit sa kalaunan ay naramdaman ang tawag ng relihiyosong buhay. Inordinahan bilang pari noong 1871 at umanib sa orden ng mga Agustinong Recoletos at nagsimula sa isang misyon sa Pilipinas. Pagdating noong 1873, ang kanyang masigasig na pagpapalaganap sa Ebanghelyo ay nagbunsod sa kanyang mga paglilingkod sa iba't ibang kapasidad, kabilang ang pura paroko at baguhan. Si San Agustin ay isang kilalang Kristiyanong teologo at pilosopo na namuhay noong huling bahagi ng ika-4 at simula naman ng ika-5 siglo. Ang kaniyang mga ambag sa teolohiya ng Kristyanismo at filosofiya ng kanluran ay may malalim at pangmatagalang impluensya. Isinilang si San Agustino ang ika-13 ng Nobyembre, taong 354 sa Tagaste, sa Romanong lalawigan ng Numidia. Ang kaniyang ina ay si Santa Monica, isang debotong Kristiyano, samantalang ang kaniyang ama naman ay si Patricio, isang pagano. Nakatanggap si San Agustin ng klasikong edukasyon sa Tagaste. Noong kabataan, nag-aral siya
Ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ni San Agustin ay ang mga guro, mag-aaral ng San Sebastian College, Recoletos. Tayo pong lahat ngayon ay tunay na mapalad sapagkat ang tatlong imahin po na ating nasaksihan ngayon ay nagmula pa po sa Basilica de San Sebastian sa Manila. Maraming salamat po sa pamanuan ng San Sebastian College, Recoletos sa inyo pong pakikipag-ugnayan. San Peregrino. Si San Peregrino Lasciosi ay ipinanganak noong 1260 sa Forli, Italia. Ay isang ginagalang na figura sa tradisyong Kristiyano, partikular sa kilalang bilang patron ng mga pasyente ng cancer. Ang kanyang kwento sa buhay ay minarkahan ng isang malalim na pagbabagong loob at isang malalim na pangako sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga personal na hamon. Si Peregrino ay ang unang humantong sa isang buhay na may pribileyo at labis, ngunit ang kanyang buhay ay nagkaroon ng pagbabago nang siya ay nasangkot sa isang politikang panlabanan sa kanyang bayan. Dahil sa galit at poot, umanib si Peregrino sa isang paksyon na sumasalugat sa puwersa ng Papa. Gayunpaman, sa panahon ng sagupaan, nakaranas siya ng isang sandaling presensya sa gitna ng tunggaliang nakakatagpo niya si San Felipe ng Benizi. Si San Antonio de Padua ay isa sa mga kilalang santo ng simbahang Katoliko at may makulay na buhay at kasaysayan. Si San Antonio ay pinanganak noong 15 ng Agosto, 1195 sa Lisbon, Portugal. At ang kanyang orihinal na pangalan ay Fernando Martin de Bolognesi. Siya ay isang Franciscanong pari na kinilala sa kanyang matalinuhan at kaalaman sa teolohiya. Naging guro siya sa universidad at nagbigay ng mga mahalagang aral tungkol sa Ebanghelyo. Noong isang pagkakataon habang nagmimisa sa Italia, naririnig niya ang mga taniyag na pahayag ni San Francisco ng Assisi tungkol sa mga misyonero na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil dito, tinanggap niya ang pangalan na Antonio at sumali sa mga Pransiskano. Matapos ang ilang panahon, siya ay pinadala sa Marrakech, Morocco upang maging isang misyonero. Subalit doon, siya ay nagkasakit at muling pinauwi sa Italia. Si San Antonio de Padua ay kinig mga banal na kasulatan ito. Ngunit isang araw, ang mga isang lawang isda ay lumitaw mula sa ilog at sa kanilang mga bibig ay may nakalagay na mga aklat. Dahil dito, kinikilala si San Antonio bilang patron ng mga nawawala o mga nawawalang bagay. Siya rin ay kilala bilang patron ng mga nangangailangan at maraming tao ang humihingi ng tulong at patnubay sa kanya sa kanilang mga pangangailangan. Isa siya sa mga pinakasikat na mga santo sa buong mundo at patuloy na kinikilala ang kaniyang mga banal na gawaing misyonaryo at paglilingkod sa Diyos. Si San Antonio de Padua ay namatay noong 13 ng Hunyo, 1231 sa Padua, Italia. Subalit ang kaniyang mga aral at kabanalan
ay nagpatuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami. at ngayon po ay ating ngayon po ay narito na ang andas ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Sambayanan po ng San Roque at ang bumubuo sa ating pong pamunuan ng kapistahan ngayong taon ay taus-pusong nagpapasalamat kay Reverend Father Gilbert Rubio at sa sambayanan ng parokya ng San Antonio de Padua sa inyong pong napakasayang pakikibahagi sa ating pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami. Si San Pedro ay tinuturing na isa sa mga unang disipulo ni Jesus. Siya ay sinilang sa Bethsaida, isang maliit na bayan sa hilagang Galilea. Upang tawagin si San Pedro bilang Simon, siya naman ay isang mangingisda.
Sa isang pagkakataon habang siya'y nagtatrabaho sa kanyang bangka, tinawag siya ni Jesus upang sumama at maging isa sa mga alagad. Si San Pedro ay isa sa pangunahing saksi sa pangyayari sa buhay ni Jesus. Kabilang na ang mga milagro, pag-aaral at pag-akyat sa Golgota. Siya ang itinuturing na bato o bato ng simbahan. Sa tanyag na pahayag ni Jesus sa Mateo ay nasaang sinasabing itatayo ang simbahan sa kanya. Si San Pedro ay naglakbay sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang ebanghelyo ayon sa kasaysayan. San Jose. Nuestra Señora de la Soledad de Navotas. Bagamat maraming mga deboto ng Birhen ng Soledad sa bayan ng Navotas, noon lamang 2019 nagsimulang magkaroon. Una, dinadala nila ang replikang larawan nito sa mga exhibit sa bayan ng Malabon at Navotas. Subalit sa pagpasok ng panahon ng pandemya, nahinto ang mga ito. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasapi na matuklasan ang kanilang panibagong misyon, ang ipagdasal ang mga Nohoy frontliners at mga humaharap sa pagsubok dulot ng COVID-19 sa pamamagitan ng kanilang online rosary na ginaganap gabi-gabi hanggang taon ng Soledad ng Navotas, ang pinakabago sa yumayabong na debosyon sa Birhen de la Soledad sa buong Pilipinas. Ito ay kasalukuyan na nasa pangangalaga ng Parokya ng Santa Cruz Tansa, lungsod ng Navotas, at ng Cofradia de la Virgen de la Soledad de Navotas. Nuestra Señora de la Soledad de Navotas, ipanalangin mo kami. Kasama ng mahal na Birhen ng Soledad ng Navotas ay ang mga deboto, ang karosa ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga ng Santa Isabel, Kawit, Cavite. Mga ilang dekada na din ang lumipas, buhat ng pamilya ni Ginoong Antonio G. Nazaredo ay magbigay ng lupa sa Diocese ng Imus upang tayuan ang isang simbahan sa karangalan ng Birhen ng Soledad ng Portavaga. Ito ay ganap na naibigay sa Diocese ng Imus noon sa ilalim ng pastoral. Ang simula ng debosyon sa Nuestra Señora de la Soledad de Maquinaya, lumang pangalan ng Barangay Barreto sa lungsod ng Olongapo, ay walang nabanggit na petsa kung kailan nagsimula ang pagdedebosyong ito. Ngunit ito ay minanang debosyon mula sa mga migranteng manggagawa mula sa Sanglipoy sa lungsod ng Cavite, na lumipat sa Subic Naval Base at nagkaroon ng pagpapasya na manirahan sa Maquinaya at isinaalang-alang ang parehong kalagayan ng kanilang bayan. Noong Marso ng taong 1959, ang Catholic Women's Association sa Barrio Maquinaya ay binuo sa ilalim ng pamumuno ng Parokya ng San Jose.
mayroon ding iba't ibang popular na debosyon na umiral sa Baryo Makinaya noong panahon na iyon. Kaya upang mapagpasyahan ang kung sino ang tatanghaling patron ng baryo, ay nagpasya ang lay Catholic faithful sa pagpili ng kanilang patron sa pagpapamamagitan ng pagbunot ng mga pangalan. At dito ay 5 pangalan ng mga patron ang kanilang pinagpilian. Ang Poong Nazareno, ang Santo Niño, ang Mahal na Birhen ng Soledad, ang Ina ng Laging Saklolo, at si San Judas Tadeo. Isang bata ang napiling bumunot at maraming beses na ang resulta na lumalabas ay palagi ang pangalan ng Birhen de la Soledad. Kaya mula noon ay tinanghal itong patrona ng kanilang baryo. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga de Calvayo. Sa Barangay Kautod, Santa Margarita, Samar, dito nagsimula ang debosyon ng mga taga-Samar sa Birhen ng Soledad ng Portabaga. Sa kagustuhan na maipatuloy ang pamamanata sa mahal na Birhen ng Soledad, sila ay regular na umuwi ng Cavite para sa pagdiriwang ng kapistahan at kalaunan ay minabuti na magdiwang na din ang sariling kapistahan sa Samar. Ayon sa kanila, ang kanilang pista sa kanilang baryo noong 1915. Malinaw na dito pala sa malayong kapuluan ng Samar ay may 102 taon na palang ipinagdiriwang ang kapistahan. Ang mahal na Birhen simula noon ay di mabilang ang mga himalang na ipamalas ng mahal na Birhen sa kanilang mga buhay. Sa ikawang bugso ng mga migranteng mangingisda mula sa Cavite City, sa kabilang dulo naman, nakapagsimula ng payak na pamayanan ng mga Caviteño sa barangay ng Motabatos. Iwang ngayong gabi, kaya muli po, iparamdam natin sa kanila ang ating pasasalamat, isang malakas na palakpakan po sa ating mga kaibigan. Nuestra Señora de la Soledad de Manila. Pinipintahasi sa distrito ng San Nicolas, Maynila. Sa Fort Santiago sa loob ng Intramuros ay matatagpuan ang Postigo de la Virgen de la Soledad o isang lagusan na pinangalan sa karangalan ng mahal na Birhen. At tinutumbok ng lagusan na ito ang isang payak na pamayanan sa distrito ng San Nicolas sa Maynila. Ang lugar na ito ay dating pagawaan ng mga bangka at barko na kalaunay naging matadero. Ayon sa mga salaysay ng mga nakatatanda sa pamayanan na itatag ang pamilya bago pa ang taong 1884 at naitayo dito ayon sa ukit ng kampana noong taong 1887. Ang pamayanan na ito ay tinatawag na Barrio Soledad, na kalaunan ay tinawag ding Calle Soledad na makikita sa lumang mapa ng Maynila. Taong 2009, ang kapilya ay opisyal na ginawang parokya ni Cardinal Gaudencio Rosales, Arsobispo ng Maynila. Noong taong 2017, ang imahen ng Nuestra Señora de la Soledad ay pinaniniwalaan na dala ng mga paring misyonero noong 1850. Dala ito ng mga paring Agustino sakay ng isang kasko.
isang sasakyang pantubig na ginagamit sa paglalakbay noon sa Ilog Pampanga patungo sa Cabanatuan at pabalik. Ang unang pagdiriwang sa karangalan ng Birhen ng Soledad ay ginanap pa sa lumang simbahan. Mula noon, ang taunang pagunita